May mga gabing akala mo lilipas lang. Isang inumin, isang ngiti, isang estrangherong hindi mo na muling makikita. Pero minsan, sa pinaka-hindi planadong sandali, doon nagsisimula ang pagbabagong hindi mo kayang unawain. Isang gabing dapat ay isang gabi lang. Isang lalaking dapat ay hindi na mauulit. At isang pusong matagal nang nakalak sa loob ng maayos na kahon. Hanggang sa may dumating na handang baguhin ang lahat. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kung bago ka dito sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating kwentong puno ng damdamin at katotohanan. Ibahagi mo rin ang video na ito sa mga kaibigan mong mahilig sa BL at M2M Confessional Stories. At special shoutout kay Marvin Espana. Maraming salamat sa patuloy mong suporta sa M2M Desires. Ang mga tulad mo ang dahilan kung bakit patuloy nating nabibigyang buhay ang mga kwentong ito. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, hindi talaga ako sanay magsulat ng ganito. Mas komportable ako sa mga spreadsheet. Doon sa mga numero na maayos na nakahanay sa kanya-kanyang cell. Bawat bagay may tamang lugar. At bawat lugar may tamang laman. Predictable, kontrolado. Walang bigla ang pagbabago. Ganoon ang mundo ko noon. Ganoon ako kasimple mamuhay bago dumating ang isang Sabado ng gabi na hindi ko naman pinlano. Nasa isang bar ako na hindi ko naman madalas puntahan. Sinama lang ako ng kaibigan ko na sobrang excited sa idea ng singles night. Sabi niya, minsan lang daw. Doon ko nakilala si Carl sa gitna ng usok, neon lights at isang buy one take one na cocktail na hindi ko naman dapat tinanggap. Nagsimula ang gulo sa maayos kong sistema. Simula nang makilala ko siya. Parang wala nang kahon na kasya sa nararamdaman ko. Parang may nabura sa plano ko na hindi ko na maibalik sa dati. Siguro kailangan ko rin sabihin kung sino ako para mas maintindihan mo. Ako si Aris, 28 years old, accountant sa isang mid-size na firm sa Makati. Simple lang ang buhay ko noon. Gigising, magko-commute, mag-excel buong araw, uuwi, matutulog, tapos uulit na naman kinabukasan. Walang aberya, walang drama, walang taong bigla na lang papasok sa mundo mo na parang bagyo na hindi mo nakita sa forecast. Naniniwala ako dati na ang pag-ibig, kung totoo man dapat pinag-iisipan. Parang fiscal year, may budget, may projection, may contingency plan kung sakaling pumalpak. Pero kay Carl, Kuya Will, wala akong contingency plan. Wala talaga. Kasalanan talaga ni Patrick ang lahat. Si Patrick ang best friend ko mula pa noong college. Siya yung klase ng tao na kaya akong kumbinsihin sa isang bagay kahit alam kong hindi magandang ideya. Isang tingin lang at dalawang salita. Bumibigay na ako. Singles night sa isang bar na hindi ko papangalanan. Punta tayo. Seryoso ka? May report pa akong tatapusin. Kailan ka huling lumabas na hindi tungkol sa trabaho? Hindi ako nakasagot. Exactly. Halika na. At iyon na nga. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang bar na puro neon na kulay ube at pink ang ilaw. Malakas ang tugtog. Sapat para hindi mo marinig ang sarili mong iniisip. Halos lahat ng tao may suot na name tag dahil, oo, singles night nga talaga. May name tag din ako na nakadikit sa polo ko. Aris. Parang kailangan pang ipaalala sa iba kung sino ako. Relax ka lang, sabi ni Patrick habang inaabot sa akin ang isang baso ng cocktail na maliwanag na asul ang kulay. Baka may makilala ka
Ayoko nang may makilala. Alam ko, kaya nga tayo nandito. Hindi ko pa siya nasasagot ng maayos nang may sumiko sa akin na isang lalaking sumasayaw sa tabi ko. Nabitiwan ko ang baso at ang asul na cocktail dumiretso sa dibdib ng lalaking nakatayo sa kanan ko. Parang tumigil ang mundo ko. Nakaitim siyang polo. Ngayon, may malaking asul na mantsa na sa gitna. Tumingin siya sa damit niya, tapos tumingin sa akin. Handa na akong mapagalitan. Pero hindi siya nagalit. Mas nakakagulat pa, ngumiti siya. Interesting opening line, sabi niya. Gusto ko na lang lamunin ng sahig. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Yung damit mo, okay lang. Ibinaba niya ang baso niya sa malapit na ledge. Carl, sabay abot ng kamay. Tumingin ako sa kamay niya. Pagkatapos sa mukha niya. At doon ko naisip, Kuya Will, na hindi talaga pantay ang mundo pagdating sa itsura. Bakit iyong taong nabuhusan ko pa ang ganito kaayos tingnan? Ako si Aris, sagot ko, habang hawak ko ang kamay niya. Mainit ang palad niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may maliit na kuryente na umakyat sa braso ko. Aris ulit niya, parang sinusubukan ang pangalan ko. Gusto mo bang palitan ko yung ininom mo? Mukhang napunta sa maling tao. At doon nagsimula ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Kuya Will, ang plano ko noon ay simple lang. Isang inumin, isang pasensya, tapos aalis na ako. Pero 3 oras ang lumipas bago ko namalayan na nandoon pa rin kami ni Carl sa maliit na sulok ng bar. Paulit-ulit na lang pinupuno ng Carl ang baso namin. Parang sanay na sa ganitong klase ng pag-uusap. Si Patrick, matagal na siyang nawala. May text lang na dumating. Good luck hehe na may winky face. Gusto ko na lang i-screenshot para pag-aralan kung paano ko siya papatayin bukas. Si Carl, Kuya Will, hindi yung klase ng tao na agad mo namamalayan. Sa unang tingin, matangkad, katamtamang payat, may aura na parang palagi siyang may mas importanteng pupuntahan, pero pinili kang kausapin. Direktang magsalita, pero may humor sa dulo ng bawat pangungusap. Freelance graphic designer pala siya. Maraming kliyente. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho kaysa sa titulo. Ikaw? Tanong niya. Accountant. Seryoso kang ang tao. Bakit mo nasabi? Kasi, sabi niya, idiniin ang siko sa bar counter at tiningnan ako ng diretso. Yung mga accountant na kilala ko, palaging mukha nilang nagko-compute kung gaano kalaki ang halaga ng pag-enjoy kumpara sa kung gaano kalaki ang mawawala sa productivity nila. Natawa ako nang hindi ko sinasadya. Ganyan ba mukha ko ngayon? Kanina lang. Ngayon, medyo nagre-relax ka na. Minsan, Kuya Will, ang pinakamapanganib na tao ay yung nagpaparamdam sa'yo na okay lang maging ikaw. Yung totoong ikaw, yung relaxed at natural lang. Sa loob lang ng 3 oras na pakikipag-usap sa isang stranger. Nang lumabas kami ng bar, dahil masyado nang maingay at nahihirapan na kaming marinig ang isa't isa. Mainit pa rin ang gabi sa Maynila, pero may hangin na dumadaan na parang nagbibigay pahintulot na manatili pa sandali. Maaga pa, sabi ni Carl, nakatingala sa langit na halos wala nang bituin dahil sa ilaw ng lungsod. Oo, sagot ko, kahit alam kong dapat na akong umuwi. Ayoko pang matapos ito. Simple lang ang sabi niya. Walang pilit. O baka may subtext pero ramdam mo na totoo. Tumingin ako sa kanya. Ako rin. At iyon ang unang beses na pinili ko ang totoo kaysa sa maayos. Nagising ako sa sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kurtinang hindi ko kilala. Sandali lang, kumpleto, mapayapang katahimikan. Pagkatapos, biglang bumalik ang lahat ng alaala, sabay-sabay, parang isang Excel file na biglang na-load lahat ng tabs.
Nasa kwarto ako ng isang lalaki na kagabi ko lang nakilala. At si Carl, wala sa tabi ko. Gising ka na pala. Halos mapatalon ako sa gulat. Nakatayo siya sa pintuan ng kwarto. May dalang 2 mug ng kape. Loose shorts lang ang suot. Buhok niya ay magulo na parang bagong gising lang siya. Tumingin siya sa akin nang walang kahit anong awkwardness. Parang natural lang, parang ganito na siya tuwing umaga. Oo, aalis na rin ako. May gagawin pa ako. Habang naghahanap ng damit sa paligid ng kama, pilit kong pinananatili ang dignidad ko. Wala kang gagawin, sabi niya, mahinahon. Linggo ngayon, 8:00 ng umaga. Maaga nga pala, mas kailangan pang umalis. Tumawa siya ng mahina, hindi pangaasar kundi yung tawa na parang natutuwa siya sa isang bagay na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Iniabot niya sa akin ang isa sa mga mug. Kape muna, bago ka umalis. Tinanggap ko ang kape. Ano pa bang magagawa ko, di ba? Umupo kami sa maliit niyang sala. Tahimik sa simula. Pero hindi yung masamang klase ng katahimikan. Yung katahimikan na puno ng mga bagay na hindi pa sinasabi. Pero hindi rin kailangang sabihin agad. Hindi ka sanay sa ganito, sabi niya. Hindi tanong. Simpleng pahayag lang. Sa anong ganito? Sa umaga. Kasama ang isang tao na hindi mo pa masyadong kilala. Inisip ko kung ano ang isasagot. Hindi, admit ko sa wakas. Ako rin, sabi niya tumingin sa akin. Ang mga mata niya may katapatan na hindi ko inaasahan mula sa isang estranghero na nakilala ko lang sa bar kahapon. Pero ayaw ko pang umalis ka. Hindi pa ako tapos sa pakikipag-usap sa iyo. Kinuha ko ang hawak niyang tissue paper na may sulat na number niya bago ako umalis. Sa elevator, tiningnan ko ito ng matagal. Carl, kapag gusto mong ituloy ang usapan o simulan ulit, kahit alin, sa labas ng gusali, sa init ng umaga sa Maynila, natawa ako sa sarili ko. Isang gabi lang ito, Aris. Huwag kang tanga. Pero bakit hindi ko mapigilan ang ngiti? Kuya Will, 3 linggo ang lumipas. 3 linggo nang halos pinindot ang call button. 3 linggo nang binuksan ang contact niya. Tiningnan ang pangalan. Tapos isinara ulit ang telepono. 3 linggo nang paulit-ulit na sinasabi sa sarili ko na isa lang itong magandang gabi. Isa lang itong isang tao na hindi ko na muling makikita. At mas mabuti ng ganoon. Pero ang totoo, kahit sa sarili ko, ayaw kong aminin. Hindi ko siya makalimutan. Hindi yung mukha niya. Hindi yung tawa niya. Hindi yung paraan ng pagsasalita niya na parang bawat salita ay pinag-isipang mabuti pero hindi pinilit. Hindi yung kape. Hindi yung katahimikan ng umaga sa kanyang sala na parang saglit na huminto ang Maynila para hayaan kaming maupo ng tahimik. May tinatago ka, sabi ni Patrick isang araw sa tanghalian. Hindi man lang lumingon sa kanyang pagkain. Wala, Aris, sabi niya. Patrick, sagot ko. 3 linggo kang hindi nagrereklamo tungkol sa trabaho. Hindi nag-o-overshare ng financial tips. At hindi tumatawag sa akin ng hating gabi para pag-usapan kung magkano dapat i-invest sa UITF. May nangyari ba? Hininto ko ang pagkain at tumingin lang. May nakilala ako sa bar. Tahimik. Pinaghirapan ni Patrick na huwag ngumiti. Lalaki ba? Sabi niya sa wakas. Hindi ako sumagot. Tama ba, Aris? Oo. Ang katahimikang sumunod ay puno ng lahat ng bagay na hindi pa namin napag-uusapan noon. Lahat ng bagay na matagal ko nang alam tungkol sa sarili ko. Pero maingat na tinatago sa pinakailalim ng pinakaligtas na kahon ng aking pagkatao. Okay lang, sabi ni Patrick. Dahan-dahan. Okay ka lang. Hindi ko alam. Swear okay lang ako. Para sa isang taong palaging may malinaw na sagot sa lahat ng tanong,
Ang hindi ko alam ay parang isang malaking pag-amin. Tawagan mo siya. Hindi ko alam kung tawagan mo siya, Aris. Gabi ng araw na iyon, kinuha ko ang tissue paper. Yung tissue paper na 3 linggong nandoon sa wallet ko. Medyo gusot na. At tinawagan ng number. Tumunog 1 beses. Tapos 2 beses. Hello? Ang boses niya. Iyon lang. Ang boses niya sa telepono. At ramdam ko sa dibdib ko na may lumalaking bagay sa sandaling iyon. Si Aris ito, sabi ko. Yung sa bar, yung nagmantsa ng damit mo. Isang saglit. Tapos ang tawa niya, malakas, tunay. Alam ko kung sino ka, Aris. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. 2 buwan na ang lumipas mula nung unang tawag niya. 2 buwan ng mga hapon sa kafe. Mga gabing naglalakad kami sa Maynila nang walang plano. At mga umagang may message na agad siya kahit hindi pa ako tuluyang gumigising. Sa loob ng 2 buwan na yon, unti-unti kong na-realize na baka ito na ang pag-ibig. O kung ano man ang tawag sa kung ano ang meron kami kahit hindi pa namin malinaw na napag-uusapan. Masaya kami. O siguro papunta pa lang kami doon. Hanggang isang gabi, nasa kondo niya ako. Nagluluto ng sinangag na medyo sunog na naman dahil ako ang nagluluto at ganun talaga lagi ang ending. Tapos may tumunog na notification sa phone niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ko naman sinasadya. Nakaharap lang talaga yung screen. Biglang nag-on ang screen. Message ni Mateo. Nandito na ako ulit sa Maynila, Carl. Sana pwede tayong magkita. Miss na kita. Parang biglang tumahimik ang paligid. Parang pati yung niluluto ko tumigil. Nasusunog na niluluto mo. Lumabas si Carl galing sa kwarto. Nakangiti pa siya nung una, pero napansin niya agad yung mukha ko. Okay ka lang? Sino si Mateo? Diretso kong tanong. Walang paligoy-ligoy. May nagbago sa mukha niya, hindi takot. Parang paghahanda. Ex ko, sagot niya mahina. Umalis siya ng Maynila, halos 1 taon na. Nagtrabaho sa Singapore. At ngayon, bumalik siya. Oo, sabi niya. At sabi niya, miss ka niya. Biglang tahimik. Sagutin mo ako, Carl, ikaw ba? Miss mo rin siya? Mas tumagal yung katahimikan kaysa sa dapat. At sa totoo lang, doon palang alam ko na ang sagot. Kaya pala, sabi ko. Pilit kalmado. Kinuha ko ang bag ko. Kaya pala may distansya palagi. Parang may kulang. May hinihintay ka palang iba. Hindi ganun. Ganun yun. Napansin ko nanginginig na yung boses ko. Parang pahinga lang ako habang wala siya. Tapos ngayong nandito na ulit, saan ako lulugar? Hindi ko kaya yung ganun, Carl. Lumabas ako ng kondo. Hindi ako nag-elevator. Bumaba ako sa hagdan. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko gumalaw. Sa bawat hakbang pababa, pakiramdam ko may iniiwan ako. At mas masakit doon. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko o kung yun na yung huling beses na makakasama ko siya. 1 linggo kaming di nag-usap. 1 linggo na paulit-ulit lang sa isip ko yung nangyari. Parehong eksena. Parehong mukha. Parehong katahimikan na hindi ko maalis. Pumapasok ako sa trabaho. Kumakain. Natutulog. Ginagawa ko lahat ng normal na ginagawa ng isang tao. Pero alam kong hindi ako okay. Sa 3 gabi, tumawag si Patrick. Kumain ka na ba? Oo, sagot ko. Totoo ba? Crackers lang. Aris, ano ba? Ayokong pag-usapan. Alam ko, pero makinig ka. Ikaw ang pinakamatapang na duwag na kilala ko. Inamin mo sa sarili mo yung nararamdaman mo. Matapang yon. Pero ngayon tumatakbo ka kasi natatakot ka. Doon ka nagiging duwag. Tahimik lang ako. May feelings ka ba sa kanya? Oo, sagot ko. Nasabi mo ba sa kanya ng malinaw? Hindi ako sumagot. Aris, pinatay ko yung tawag. Hindi dahil galit ako kay Patrick, kundi dahil tama siya.
at hindi ko kayang harapin na tama siya. 11:00 ng gabi, may kumatok sa pinto ng apartment ko. Pagbukas ko, si Carl. Basang-basa sa ulan. May hawak na medyo lanta na sunflower at isang kahon ng pizza na basa na rin yung gilid. Basa na ang buhok niya. Mukhang hindi siya nagpayong. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang sa akin. Sinagot mo ba siya? Yun agad ang tanong ko. Oo, sabi niya. Sinabi ko na wala na kami. Na nung umalis siya, pinili niya yon. At hindi lahat ng iniwan mo pwede mong balikan kung kailan mo lang gusto. Nakatayo pa rin ako sa may pintuan. Natatakot din ako, Aris. Sabi niya, mas mahina na ang boses. Iniwan na ako dati. Kaya hindi rin madali para sa akin na sumugal ulit, lalo na sa atin. Pero ginawa ko. Kasi simula nung gabing nagkita tayo sa bar, alam kong iba na to. At mas gusto kong subukan kaysa magsisi. Napatingin ako sa hawak niyang bulaklak. Ang pangit ng sunflower mo, sabi ko. Alam ko, wala nang maayos. Ito na lang. Parang puso ko nung isang linggo. Ngumiti siya. Yung totoo, hindi pilit. At doon ko na siya niyakap. Basang-basa siya. Amoy ulan. Amoy kalsada. Pero pakiramdam ko, tama. Huwag mo na ulit akong iiwan sa ganun. Bulong ko. Ikaw din, sagot niya. Kuya Will, sinulat ko nito bandang hating gabi. Ngayon, halos 3:00 na. Sa kabilang kwarto, natutulog si Carl. Malalim, tahimik. Isang braso niya ay nakabitin sa gilid ng kama. Parang palagi na lang. Sa paa ng kama, natutulog ang aso namin na si Mento. Oo, pinangalan namin siya sa Mentos dahil iyon ang amoy ni Carl noong gabing una kaming nagkita sa bar. Naalala namin na angkop ang pangalan para sa relasyong nagsimula sa pinakamaingay na paraan. 1 taon at ilang buwan na mula ng gabing iyon. Ang buhay ko ngayon ay hindi ganoon kaayos tulad ng dati. Mayroon pa ring mga kahon, may spreadsheet pa rin, may columns at rows ng responsibilidad. Pero ngayon, may mga bagay din na akong tinanggap na hindi kasya sa kahon. Ang takot, ang pag-ibig, ang mga umagang hindi plano pero pinakamasayang bahagi ng araw. Naisip ko, lahat ng nagsimula sa isang aksidente, sa isang cocktail na natumba, sa isang name tag at isang ngiti na hindi dapat naging malaking bagay. Pero ang malalaking bagay, madalas nagsisimula sa pinakamaliit na sandali. Hindi sa mga pinaplano, hindi sa mga inaasahan, sa mga biro na naging totoo, sa mga estrangherong naging tahanan. Para sa inyo na nakikinig ngayon, alam kong marami sa inyo ang may sariling sikreto. Mga pangalang hindi pa nababanggit ng malakas. Mga pakiramdam na maingat na nakatago sa pinakaligtas na kahon ng puso. Mga gabi na iniisip ninyo ang isang tao. Pero sinasabi sa sarili ninyo na isa lang iyon. Hindi seryoso. Huwag nang balikan. Hindi ko sinasabing madali. Sinasabi ko lang na ang mga bagay na totoo, kahit nakakatakot, kahit hindi maayos, kahit hindi kasya sa lahat ng iyong mga kahon, ay palaging sulit. Dahil ang pag-ibig ay hindi laging parang tula na may malalim na salita at perpektong tugma. Minsan, ito ay isang lanta na sunflower sa hating gabi, isang kahon ng pizza na basa sa ulan, isang lalaking nakatayo sa pintuan mo na pinipili ka kahit takot din siya, kahit may mga sugat pa siyang hindi ganap na gumagaling. At sa lahat ng umagang susunod pa, yung oras na magigising ka at nandoon pa rin siya, yung kape, yung aso, yung katahimikan na puno ng pangako. Iyon ang one great love. Hindi ito nagsimula sa isang perpektong gabi. Nagsimula ito sa isang maling desisyon at tamang pagkakataon. At sa bawat araw na dumadating, pipiliin ko pa rin ang parehong maling desisyon. Salamat Kuya Will sa pagbibigay mo ng oras para pakinggan ang kwento ko.
Salamat sa lakas ng loob na ibahagi ito, Aris. Alam ko kung gaano kahirap iyon para sa isang taong sanay sa mga spreadsheet, sa mga kahon, sa lahat ng bagay na may ayos at kontrol. Ang isulat ang kwentong ito ay isang uri na rin ng pagsuko. Hindi sa tao, kundi sa katotohanan ng sarili mo. At sa tingin ko, iyon ang pinakamagandang parte ng buong kwento mo. Hindi ang bar, hindi si Carl, hindi ang lanta na sunflower sa hating gabi, kundi yung sandaling pinili mong maging totoo. Una, sa iyong sarili. Pagkatapos sa kanya. Sa lahat ng nakikinig ngayon, ilang beses tayong naging si Aris sa kwentong ito. Ilang beses nating nasabi sa sarili natin, isang beses lang ito, hindi seryoso, wag na palalimin pa, habang alam natin sa kaibuturan ng puso natin na may nagbabago na. Ang takot ay hindi kaaway ng pag-ibig, sabay silang dumadating. Ang tanong lang ay, pipiliin mo bang manatili sa ligtas na kahon o lalakad ka palabas ng pintuan? Hindi ko sinasabing madali ang magmahal, lalo na kung dati kang nasaktan. Lalo na kung ang uri ng pagmamahal mo ay isa sa mga hindi pa lahat ay handang tanggapin. Pero ang kwento ni Aris ay nagpapaalaala sa atin na ang mga bagay na sulit ay madalas na nagsisimula sa pinakaordinaryong sandali. Sa isang aksidente, sa isang name tag, sa isang sunflower na pangit na pero ibinigay pa rin. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago ka pumili ng totoo. Ngayon, gusto kong marinig kayo. May kwento ka bang katulad ni Aris? Isang taong hindi mo inasahan, isang gabing hindi mo planong maging malaking bagay, pero naging malaking bagay pa rin. O baka ikaw ang umiiwas pa rin hanggang na ngayon. May numero sa wallet mo na hindi mo pa tinatawagan. I-comment mo sa baba. Walang paghuhusgahan dito. Ito ay ligtas na espasyo para sa lahat ng kwentong hindi madaling ikwento kahit saan. At kung nagustuhan mo ang kwento ni Aris, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Ibahagi mo rin ito sa mga taong sa tingin mo ay kailangan marinig ngayon dahil baka may Aris din silang nakatago sa loob na naghihintay lang ng tamang sandali para lumabas. Ako si Kuya Will. Hanggang sa susunod na kwento, ingatan ninyo ang mga sarili ninyo at ang mga puso ninyo.